Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Zamboanga City. Isang lolong botante ang kinailangang respondehan matapos madulas. Nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, buenas noches o magandang gabi sa salitang Chabacano dito sa Zamboanga City. Alam mo, maliban sa mga minor na problemang yan, talagang in general, mapayapa po ang nangyaring eleksyon dito sa Zamboanga City. Malayo po sa mga experience sa mga kalapit na probinsya dito sa Mindanao. Pero buong araw po nasaksihan natin ang determinasyon ng ating mga senior citizens kung paano nila nais i-exercise sa kanilang karapatan para bumoto ngayong eleksyon 2025. Kumpara sa ibang paaralan at probinsya, tila chillax lang o kalmado ang mga electoral board sa polling center na ito sa Zamboanga City. Linggo pa lang kasi, naipwesto na nila ang karamihan sa election materials dito sa Tetuan Central School matapos itong makolekta kahapon. Alas 5 ng umaga agad nakaboto ang ilang senior citizen, gaya ng 69 years old na si Lola Juliet. Ako ang unang nag-voter dito sa itong presentong ito. Ang pagising ko, wala palang stress gising na ako. Sa kabuuan, maraming seniors at PWD sa Zamboanga City ang nakaboto. Ang good news, sa unang palapag ng gusali ang pwesto ng mga clustered precincts kaya walang nahirapang iakyat o bumaba. Pero ang isang lolo, kinailangang tulungan ng ilang botante at ng aming team matapos madulas sa isang uneven o hindi pantay na bahagi ng semento sa isang bahagi ng paaralan. Agad din naman siyang nalapatan ng lunas. Ang Silsila Elementary School sa remote island ng Santa Cruz na bahagi ng Santa Barbara naman, binuhat ng isang lolo ang kanyang asawang may sakit bago at matapos makaboto. Halos kalahating milyon ang registered voters ngayong eleksyon 2025 sa Zamboanga City. Kaya sila ang ikapitong pinakamalaking voting population sa buong Pilipinas. Kabilang sa kanila si Annaliza na wala pang 2 linggo ay kapapanganak lang. Masakit pa nga ang katawan pero bit-bit ang baby dahil nais niya raw bumoto. Ilang araw na po si baby? 12 days. 12 days? Opo. Bakit sinama niyo po ngayon? Wala sila magbantay po. Wala magbabantay? Opo. O, ano pong pangalan ni baby? Jasper po. Jasper, baby Jasper. Opo. Pero nahirapan si Annalisa na hanapin ang kanyang pangalan at napag-alamang delisted na siya kahit pa raw nakaboto naman siya nung huling eleksyon. Sayang daw at nais pa naman daw niyang matiyak sana na maiboto ang napupusuang kandidato. Mga kandidatong sa ibang kalapit na probinsya ng Zamboanga ay nasasangkot ngayon ang mga supporters at poll watchers sa ilang kaguluhan at barilan. Kaya ang Western Mindanao Command o Westmincom walang patid ang pagmamonitor at pakikipag-ugnayan ng kanilang sinetap na Election Monitoring Action Center o EMAC sa Basilan upang matiyak ang pagbabantay at seguridad sa lugar. Sakop ng Westmincom ang Basilan, bukod pa sa Zamboanga, Sulu at iba pang probinsya. Mel, hanggang sa pagkasara po ng botohan ay naging maayos ang sitwasyon. Wala na pong mga humabol sa 7 p.m. na pagkasara at naging maayos din po ang transmission ng mga boto dito sa Zamboanga City at papunta na nga tayo doon, Mel, sa gagawing canvassing o ginagawang canvassing dito sa lungsod. At para po dito, mula po rito sa Zamboanga City, JP Soriano nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.